Paano mo babawiin ang tiwalang ikaw mismo ang bumasag? Kapag ang taong mahal mo, nasaktan mo ng sobra, may pag-asa pa bang maibalik ang dati? O panahon na para bumitaw? Ako si Stoic Heart PH at ang kwento ngayon ay pinamagatang Tiwala ang binayad, pagsisisi ang sukli. Dear Stoic Heart PH, ako nga pala si Jonas, 33 years old, taga QC. 3 taon na kaming magkasama ni Mara. Sa paningin ng iba, kami yung steady couple. Hindi kami flashy, walang grand gestures, walang travel goals, pero meron kaming solid na foundation. Kwentuhan bago matulog, tawanan habang naghuhugas ng pinggan, at mga simpleng plano para sa future. Siya yung dahilan kung bakit gusto kong ayusin ang buhay ko. Dahil sa kanya, naging mas maayos ako, mas matino, mas may direksyon. Pero nitong mga nakaraang buwan, parang may pader na unti-unting tumayo sa pagitan namin. Pareho kaming pagod. Work deadlines, pressure, dumalang ang usap, nawala ang lambing, hanggang sa maliit na bagay, away. Palaging may hindi pagkakaintindihan at kahit ayokong aminin noon, unti-unti akong napalayo. Hindi lang sa kanya kundi sa amin. Nawala ako sa focus, hindi ko agad napansin, pero ngayon, ramdam ko na ang laki ng nawala. Isang Sabado ng gabi, inimbitahan ako ng tropa sa isang house party. Dati automatic akong tumatanggi, lalo na't hindi rin type ni Mara yung mga ganong vibe. Pero noong gabing yon, ewan ko, parang pagod ako sa work, may tampuhan pa kami ni Mara at ang bigat ng pakiramdam. Gusto ko lang makalayo kahit sandali, kaya pumunta ako. Maingay yung party, maraming tao, typical na wild night. Doon ko siya nakilala, si Claire. Tahimik lang siya pero parang out of place din. Nagkatinginan kami, nag-hi, tapos tuloy-tuloy na ang kwentuhan. Hindi siya loud, hindi siya trying hard, pero sa bawat sagot niya parang naiintindihan niya ako kahit hindi ko pa sinasabi ang totoo kong nararamdaman. That night, for the first time in a long time, I felt seen. At doon ako nadulas. Hindi ko yung nakalang lalalim ang usapan namin ni Claire. Wala akong planong may mangyari. Pagka-uwi ko, hindi ko na itinago. Sinabi ko na agad kay Mara. Alam kong kahit gaano kasakit, mas masahol yung malalaman pa niya sa ibang paraan. At sobrang sakit nga para sa kanya. Tahimik lang siya nung una pero yung tingin niya, parang may nabasag na hindi na mabubuo. Lalo na dahil matagal na kami. Lalo na dahil may mga plano na kami. Humingi ako ng tawad. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil totoo yung pagsisisi. Gusto ko siyang ipaglaban. Gusto kong ayusin lahat. Pero simula nung gabi na yon, ramdam kong may nabasag. Parang kahit anong gawin ko, hindi na ako yung taong pinagkakatiwalaan niya. Minsan naiisip ko, baka mas mabuti pang ako na lang ang bumitaw para hindi na siya mahirapan. Para hindi na rin ako magising araw-araw na may dalang guilt. Pero tuwing naiisip ko mawala siya, mas masakit. Parang stuck na ako sa gitna. Mahal ko siya pero nasaktan ko siya. Gusto ko ng second chance pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik yung tiwalang nawala. At ang mas mahirap, hindi ko alam kung paano ko patatawarin ang sarili ko. Sana matulungan niyo akong maintindihan ang dapat kong gawin. Maraming salamat po, Jonas. Hi Jonas. Thank you sa kwento mo. Ramdam ko yung bigat at saludo ako sa'yo. Kasi hindi lahat ng tao kayang umamin sa ganung kalalang pagkakamali. Alam mong nasaktan mo si Mara.
Alam mong ikaw yung dahilan kung bakit nabasag ang tiwala niya sa'yo. At ngayon, nararamdaman mo kung yung guilt at yung takot na baka kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang dati. Pero Jonas, gusto kong sabihin to, no? Hindi ka masamang tao dahil nagkamali ka. Tao ka lang, napagod, nalito, nadapa, at ngayon gusto mong bumangon. Sa Stoic philosophy, may simpleng paalala. Wala kang control sa past, pero hawak mo kung anong gagawin mo sa present. Hindi madaling ibalik ang tiwala, oo. At hindi rin ito agad-agad. Pero kung totoo kang nagsisisi at handa kang harapin yung consequences, kahit masakit, kahit matagal, may chance ka. Unang step, patawarin mo muna ang sarili mo. Hindi para palabasin na okay lang ang mali, kundi para makagalaw ka ng buo. Kasi kung araw-araw mong dala yung bigat na yan, mahihirapan kang ipakita kay Mara na nagbabago ka na. Kung gusto mo ayusin, kailangan mong ipakita, hindi lang sabihin. Hindi mo kailangan ng grand gesture, hindi mo kailangan mag-explain ng paulit-ulit. Ang kailangan mo, consistency. Andito ka ngayon sa point na hindi mo alam kung lalaban ka pa o bibitaw. At ang masasabi ko lang, kung mahal mo pa rin siya, at alam mong may natira pa kahit konti sa kanya, lumaban ka. Pero huwag mong pilitin. Hayaan mo makita niya ang effort mo. At kung sakaling hindi na kayo bumalik sa dati, masakit oo, pero sana magamit mo tong karanasan na to para mas maging maayos ka. Hindi lang para sa next relationship mo, kundi para sa sarili mo. Sabi ng Stoics, hindi sa ending nasusukat ang tao, kundi sa kung paano siya nag-recover. So ayun Jonas, dahan-dahan lang, isa-isang hakbang, at sana may napulot kang araw sa pakikinig nito. So Stoic Heart PH po nagsasabing, sa bawat pagsubok, may lakas na hinuhubog. Have a great day, everyone.